Unahin mo natin si Mr. Carlo Catiul po, Carlo Your Catiul. Honor, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat Yes. po, Your Honor, sa pagkakataon pong ito. Hindi pa po lawyer, Your Honor, and Secretary Abalos is... Pareho tayo. Apo, Ulit lang si ako, Secretary please. Abalos po ay lawyer. Pero balikan ko lang po konti yung sa opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Abalos, sa pagbabasa po ng testimonya ni alias Amanda na puro kasinungalingan. Hindi niyo po siya kilala, Your Honor. Kilala po namin kasi kasamahan po namin. At ayaw po namin ibulgar dito yung kabastusan at mga kasamaan na kababuyan na ginawa niya sa loob. Ayaw po namin kasi babae po siya. Okay, kami po nakakalam niya. At nasa korte po yan. Alam ko po, bilang ordinary Pilipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Abalos, dito po tayo, kini-question po namin ang excessive panghaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po at nandito po mga ground commanders, sila po ang nandun at kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari. And in your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila. No, kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ba po, Secretary Abalos, na excessive force, ilang batalyon, platoon, Region 10, 11, 12, 13 ang pinal doon in different compounds. Pangalawa po, may namatay po na 2 katutulong bilaan because of trauma. Alam niyo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na hindi po included doon sa search po ng compound. Hindi po compound ng Kingdom of Jesus Christ yun. Yun po compound ng bilaan tribe. Sinali po nila doon. Pag-search, tinutukan ng baril 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw, nakakita ng pulis. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? Nagsisigaw po, Your Honor. You do not direct your question Sorry po. Another resource person. Yes direct po. to the chairman. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Nanginginig po, nagsisigaw every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I was correct po, Your Honor. Hindi po namin kini-question ang trabaho po nila. Ang kini-question po nila, how did they conduct the operation? Itong ginagawa po nila until now po, kinikasing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Abalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas pag hindi nila gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami pong takot laban po sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po binigibit po yung boses namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media. Ano po kayo nakikita lumalabas sa media? Kami lang po sa SMN, di ba? At sa social media. Maraming salamat po sa tumutulong po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Abalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung panghaharas na ginagawa po nila doon sa amin? Maraming salamat po. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Aklaruhin ko lang. Hindi po ako, Pastor. Kingdom Minister po. I'm sorry. I apologize, Minister. Okay. Unang-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter pagdating po sa baba niyan. Ngayon, ganito lang po yan. Maraming katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan. No? And we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Pero of course, alam nyo, basta masyadong marami, kuminsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang napadalang pulis. No? Ito po yung pinaliwanag sa akin. Nagtanong ako after the operation. Madala natin dyan 20, 30. No? Tapos ando ng daming tao with so much emotions. Siguro hindi mo masabi kung anong mangyari. No? Hindi mo natin masabi. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero, ito po importante. Importante ang maximum tolerance. Importante, huwag lumaban. Importante, huwag mamaril. Importante, huwag maluntok. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat, huwag pumatay. Nakita nyo naman, winawater cannon ng pulis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang pulis? Wala po kami pinadimanda, Minister. Wala po. Naunawa po natin because, let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Hindi bale sa mga sinabi po ninyo, okay? No, we will take note of that. At maraming salamat, sinabi po ninyo yan para matignan din naman namin at maano po namin, Minister. Okay? Thank you, Secretary Abalos. Thank you po. If you have observed, Secretary Abalos, during the last meeting, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga police. Ako rin ay tubong Dabawin nyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Taga-Davao ako, Dabawin nyo ako. Kaya I am caught in between. Kaya ngayon nakikita ko talaga. Pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ. Titingnan natin.
On the way, ang daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang, I will talk to your commanders. Kasi, ganito, sir, DILJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matagal nilang minahal ang pulis, Davao City Police Office, as I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest 1 or 4 persons na ako-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Abalos. Because I was talking to General Torre, at luckily wala siya dito. Tagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung nararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. I am a Davaoenyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police you're just taking orders. Even the General Torre is just taking orders. Even the Chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police, ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Sir Chair. Please adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir.